is not your presence. Ang hirap ng person. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we praise. Release your power to work in us and through us. We are changed to be more like you. And all the nations will see your glory revealed. And worship you. Hallelujah. 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 By the blood of Jesus and of the Son, every tribe, every people, every land. Glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Oh Lord God. Every shall bow. Every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Christ be scattered. Every tongue, every tribe, people, glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. To the Lamb, hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, give glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Uli po, Panginoon, no? Ngayon po, para po sa opening prayer, kung nandito tayo sa pagkakatayo, pangunahan po tayo ng ating kapatid na Sherry. Manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa Lord, maraming salamat po sa pagpapalala ng mga po sa bawat isa. Maraming salamat po sa pagpapalala po sa lugar na ito, Panginoon. Sa po ay pagpapalala na pasalamat ng Panginoon. Nilaan po namin ang araw na ito kung kayo po ay aming kakilain, Panginoon. Pasalamatan sa lahat po ng mga niyayang pinapasalong sa amin sa araw-araw. Kayo nagkukulang sa amin, Panginoon. Pagkos ko nagpapalong po ang ating pagkakailangan sa amin. Lord, tinataas po namin, Panginoon, ang aming worship service sa araw na ito, Panginoon. Protektahan niyo po nawa, Panginoon, ang mga isang pamilya na ito, Panginoon. Pilay niyo po sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Protektahan niyo po at away. Maging matagumpay po ang aming pananampahan sa Lord, tinataas din po namin ang speaker na gagamitin niyo po sa aming ito, Panginoon. Si Elder Tony, itago niyo po siya, Panginoon, sa inyong likuran, Panginoon, at bawang mga salita lang po ninyo ang magutawis sa inyong pangyari. Bigyan po siya ng wisdom, Panginoon, upang may share po ng maayos. Ang kanyang mensahe, Panginoon, din po, pagkalooban niyo po siya, Panginoon, ng magandang internet connection, Panginoon, para po tuloy-tuloy ang pagbabahagi niya, Panginoon, ng mga salita. Gayun din, Panginoon, sa mga makikinig, sa aming mga makikinig, Panginoon, o sa iyo po nawa ang aming mga puso't isipan, Panginoon, na naway tanggapin po namin, Panginoon, ang mga mensahe sa araw na ito, Panginoon,
magamit po naman namin ito upang maging gabay po namin Panginoon sa aming mga pangarap. Para naman po sa aming mga kapatiran na hindi na namin kapiling sa araw na ito, sa anumang kadahilanan, Panginoon, patuloy niyo po naman sila protektahan, Panginoon, pagkalooban ng mga pangangailangan at extendin po ninyo ang biyaya sa kanilang pamilya, Panginoon, sa ating maraming salamat. Pag-ito namin nataas, gawa ito, Panginoon. Ito po ay ang langit. Salamat sa ngalan ng anak ng Jesus. Amen. Amen. Nanatili po tayo sa pagkakatayo, no? Bilang pagkanak sa pagbasa ng kanyang salita. Ang teksto po ngayon ay magmumula po sa Psalms chapter 34, verses 15-18. Ito pong sinasabi, no? The eyes of the Lord are toward the righteous, and his ears toward their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At again po, ang text, ang kanyang pong lingkod na gagamitin, no? Makakaupo na po tayo. Ang kanyang pong lingkod na gagamitin ngayong araw na to ay ang ating Elder Tony po at ang pinakamagat po ng kanyang mensahe ng Panginoon na ihatid ng ating Elder Tony ay Hope Anyway. So purihin po ang ating Panginoon sa pagkakataon po at binibigay ko po ang ating exhortation sa ating Elder Tony. Okay. Yeah. Magandang araw po muli sa bawat isa at pagpalain po muli ang bawat isa sa oras na to. Tunay nga po at isa naman pong karangalan at kayo makasama muli kahit naging busy po tayo medyo nakaraang linggo. So ang teksto ko po ay yung binasa nga po sa English, babasahin ko na lang din po sa Tagalog at basahin ko po sa Tagalog. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing lagi siyang tumutukod. Sa mga masasama siya ay tumatalikod, at sa alaala siya ay mawawala. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Pagpalain po muli ang mga salita ng ating Panginoon sa pagkakabasa nito. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon Diyos, kayo po'y muling nagpapasalamat sa araw na to, sa oras na to, sa buhay at kalakasan muli ng bawat isa. Salamat po muli sa gawain namin na kami ay muling kasama-sama. Pagpalain niyo po muli ang aming pag-aaral ng inyong salita. Tunay nga po, kailangan aming marinig, makita, makilala sa mga salitang maihahayag ngayon. Pagpalain niyo po muli ang mga oras at nalalabing oras. Samahan niyo kami at kayo ang mapapurihan namin sa aming mga gawain at pag-aaral na ito. Kaya lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay tanging sa inyo lamang sa panganganak na si Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. So sa oras po na ito, nakita natin patapos na po ang taon 2021. Amen po. Ano na po bang nangyayari sa ating kapaligiran ngayon? Dito po sa Pilipinas, konting konting update. Sa November 29, December 1 po, magkakaroon pa ng vaccination drive ang ating gobyerno na parang ina-assign nila itong 2 araw na to na para magkaroon ng awareness na ang bawat isa ay magkaroon ng vaccination sa November 29 and December 1 po. Holiday po ito pero ginagawa po ito ng pinupursige po ng gobyerno natin na magkaroon ng vaccination talaga ang bawat isa. At ewan ko po kung meron na rin dyan sa booster shot sa Saudi Arabia. Dito po sa Pilipinas parang
inuuna na po ang mga healthcare workers natin sa booster shots. Tapos ang quarantine period po yata ng returning Filipino is wala na or maximum 3 days, parang kung depende po sa category ng pinanggalingan niyang country. Tapos meron na rin pong limited na face-to-face sa mga kolehiyo, sa mga universities. Dito rin po sa aming munisip sa Lupao, may 2 eskwelahan na po ang kinonsider nila for face-to-face. Piling-pili po. Kung saan po yung walang COVID-19 case, yun po ang ino-open nila. Ganun po yata ang category ng LGU. Tapos, ang Malacanang naman po is optional na rin po ang paggamit ng face shield. Nung isang araw po, pumunta kami ng mall. Hindi naman po na kami nire-require. Nasa inyo na rin, nasa ating discretion na rin po ang paggamit ng face shield dito. At nung last October 28 po, inumpisa na ang mga batang bakpunahan. Nag-umpisa sa age 12 to 17 dito. In preparation din po siguro sa pasukan. Kaya yun po yung latest sa atin namin dito naman. At lastly naman po, nagbukas na rin yung mga park tsaka sinihan. Meron po pinapayagan na rin po nila. Pero in limited capacity lang po yata 60%, parang gano'n. Kaya lang po ako po sa aking parang sa aking pagtingin, ang nakakatawag po kasi yung mga bata nung minsan sa mall makikita mo naman ng mga bata talagang sabik ng lumabas ang mga bata at mga kahit mga matatanda or mga senior natin dahil nga po dun sa haba ng panahon ng ganito tayo. Amen po. Kaya yung pamagat nung nabasa ko po actually itong article po na ito na nabasa ko dati is from internet na Hope Anyway. Sabi nila, sinubukan kong i-Google Translate. Ang parang sana naman ang nakalagay sa Tagalog or sa Filipino, pero para sa akin po ang ibig sabihin na may pag-asa pa rin tayo kahit ganito pa rin ang taon ang nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya kahit itong darating na Pasko, alam naman po natin, kailangan man natin i-celebrate, kailangan talaga natin i-celebrate ang Christmas na ito. Pagdiwang yung kapanganakan ng ating Panginoon na hindi po sa gabal or hindi kailangan nating hindi tayo madi-discourage na i-celebrate ang Christmas dahil lang sa mga pandemic na yan, sa nangyayari sa pandemic. Ewan ko po kung totoo po yung may mga lumalabas na namang balita sa South African variant. Ewan ko po kung totoo yun at meron na naman pong variant na iba. At sa Germany po, sa Europe, mataas pa rin ang kaso ng COVID. Kaya itong darating na Christmas, malamang limitado pa rin ang ating celebration, yung kasiyahan natin, andyan pa rin yung limit ng pagbisita sa mga pamilya. Kaya alam naman natin, safety pa rin ang priority po natin, di po ba? Ang nakakatakot po kasi yung mga senior natin at saka kami rin po dito, may 2 senior na inaalalayan sa bahay at saka mga bata rin po na mga pamangkin na maliliit. Yun po ang So yung level po ng ini-expect natin itong taon na to, hindi pa rin natin makikita, lalong-lalo na yung usual na Christmas na pagse-celebrate natin, saka yung katuwaan natin, yung nakagisna natin na mayroong pang nangangaroling, may nakikibahay-bahay para sa Noche Buena, parang wala pa rin po. Kaya marami pa rin tayong hinihiling na sana maibalik na rin ang normal na buhay natin dito sa Pilipinas. Amen po. Kaya
Hindi po dapat mawala yung pagka-celebrate po rin natin ng Christmas, at kung talagang isa-celebrate po natin yung tunay na diwa at saka yung tunay na ibig sabihin ng Pasko, hindi po lingid, hindi po sagabal yung mga ano yan. Kahit meron pong kaguluhan or may takot pa rin dyan, is ang kasama pa rin natin ng Diyos sa sa darating Christmas na ito. Amen po. Hindi naman natin, hindi naman lingid sa atin, kahit nga nung World War II may nababasa tayong istorya na yung magkaibang side ng gera nagse-celebrate pa rin ng Christmas. Ano po, meron ako nabasa patungkol sa mga between Germans and the Allies, na kahit nung Christmas na yon nag-celebrate po sila, nagkaroon sila ng ceasefire, nagkaroon ng konting katahimikan, parang ilang araw silang nag-truce at walang na-celebrate po nila ang Christmas. Kaya tayo po, God is with us always and always been with us. Kaya andyan po, may celebrate pa rin natin ang Christmas. Amen po. Kaya lang, siguro po ngayon, simple na lang, simpleng celebration at saka kung ano po talaga yung essence ng Christmas. Kaya kailangan pagpatuloy natin ang ating pagse-celebrate ng Christmas, at alam po natin ang bawat isa ay dapat may tatlong bagay lang po tayong kailangan na meron pa rin nasa ating buhay para may celebrate pa rin natin ang tunay diwa ng Pasko. Ito po yung faith, at yung hope, at saka yung love. Na alam po natin kung meron pa rin tayo sa mga buhay natin ito bilang isang Kristiyano, makaka-raos tayo sa crisis na ito. Sama-sama po natin may raraos. Sana ang Panginoon pa rin ang nasa puso natin, nasa buhay natin, nakikita pa rin ang Panginoon sa buhay natin, sa mga bahay natin, sa mga mahal sa buhay natin. Nakikita kung ano talaga yung tunay na essence ng Pasko or diwa ng Pasko. Amen. Kaya ito pong tatlong ito, yung faith, hope, and love, alam ko po, pag meron pa rin ang bawat isa nito, makaka-rouse tayo. Amen po. Tunay nga po ang faith, ang number one po na inihiling natin na dapat pa rin meron tayo nito is ang ating faith or ang ating pananampalataya. Tunay nga po siguro nayanig or na-testing ang spiritual well-being natin dahil dito sa COVID. Imagine mo, marami po akong kakilala dito na nagkasakit talaga ng COVID. Talagang hirap huminga. Talagang nahirapan sila. Hanggang ngayon, iniinda pa rin nila yung pagkakasakit nila ng COVID-19. Kasi po parang nandoon pa din, merong after effect sa lalong-lalo na po yung may edad. Pero malaking bagay po talaga pagka nabakunahan tayo. Sabi nung isang nabakunahan at senior citizen siya, hindi niya ganong ininda. Talagang mataas lang ang lagnat niya at na-hospital lang siya ng ilang araw, 2 days lang yata. At hindi ganong grabe hindi niya hinahabol yung hininga niya. Hindi katulad nung pinsan ni Sister Wife na bata nga, hindi pa na kumpleto yung vaccine, nung tamaan, talagang nahirapan siya. Kaya siguro itong panahon ng pandemic talagang masusukat or matetesting yung pananampalataya natin pag ganito ang nangyayari sa buhay natin. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, dapat i-maintain po natin ang ating faith all the time. Let us not separate yung faith natin kahit in good times or in hard times, andun pa rin po dapat yan.
tayo po bilang isang Kristiyano ay tunay nga na na-bless tayo na meron tayong faith na, na nababad tayo sa malalim na pananampalataya, lalong-lalo na po kung tayo ay matagal na sa Panginoon, matagal na tayong nakakilala, at sumikapan po natin na magkaroon tayo ng matatag na relasyon sa ating Diyos at tunay na relasyon sa ating Diyos. Kaya dumating man yung mga ganitong pagkakataon na may mga pandemic o may mga ito yung ganitong sitwasyon, makaraos po tayong kaya po nating pag pagtagumpayan yung mga ganitong bagay. Amen po. Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, tayo bilang tatay na nangunguna o sa mga tatay o sa mga tayo bilang isang Kristiyano na sa ating mga sa pamilya o sa dapat makitaan tayo po nito. Meron tayong isang matatag na pananampalataya. Maganda man ang sitwasyon, pangit man ang sitwasyon, dapat nakikita po sa atin ito na meron tayong isang matatag na pananampalataya. Yun po yung number 1 na dapat makita sa atin. Tulad nga po ng sinabi sa Isaiah 26 verse 3, binibigyan ng munang lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo ay nagtitiwala. Yun nga po, ang Panginoon natin, nagbibigay ng lubos na kapayapaan sa mga tao o sa sino man na may matatag o may matatag na paninindigan at nagtitiwala sa ating Diyos. Amen po. Kaya tayo po bilang isang Kristiyano ngayon, huwag po tayong makikitaan, lalong-lalo na po siguro yung mga mahal natin sa buhay. Huwag tayong panghinaan ng loob. Hindi nila makita sa atin na alam po natin maraming nawala ng work or hindi, lalong-lalo na po yung ang negosyo ay humina ang kita or nagsara ang negosyo. Tunay nga po, yun talagang dito masusukat yung tatag natin ng ating mga pananampalataya lalo na sa Kanya. Amen po. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, dapat makita pa rin sa atin na meron pa rin tayong matatag na pananampalataya. Tulad nga po ng iniwan ng Panginoon, lahat na nagtitiwala sa Kanya ay Kanya patatatagin o binibigyan niya ng kapayapaan. Lahat tayong may matatag na pananampalataya. Pangalawa po, na dapat meron po sa atin is yung hope, ang pag-asa. Tayo po bilang Kristiyano, dapat tagapagdala po tayo ng pag-asa. Let us be bearers of hope sa kalagitnaan ng pandemic o sa anumang suffering na nakikita natin. Tulad nga po pag nakikita natin yung mga parol, na maliliwanag na parol, amen po ba? Katulad na nabibigyan ka ng, lalo na yung liwanag ng parol, amen. Iba po yung kasiyahan na makikita natin. Marami nga po niyan ngayon dito sa Pampanga, kahit ganito po ang panahon, sa Orchard Garden po yata yun sa San Fernando. Marami pong display ngayon ng parol or Christmas lights. Kaya kahit anuman po ang sitwasyon, tulad nga po ng nangyari sa Luke chapter 2 verse 9 to 11, amen po ba, nung nagpakita ang mga anghel. Basahin ko lang po yung Luke chapter 2 verses 9 to 11. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganon na lamang ang kanilang pagkatakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas
ang Kristong Panginoon. Amen po. Kaya tayo, bilang mga Kristiyano sa panahon na to, dapat makikita po na sa bawat isa sa atin na tayo pa rin yung larawan o buhay ng pag-asa. Kaya tayo lalong-lalo na nga sa atin bilang mga tatay o tagapanguna sa ating pamilya, dapat nakikita itong pangalawang bagay na ito sa bawat isa sa atin. Na meron pa rin tayong pag-asa kahit ganito po ang nangyayari. Amen po. At alam naman po natin, kahit this coming Christmas, kaya pag nakikita po natin ng mga maliliwanag na parol at simbolo pa rin po ito ng ating pag-asa. Amen po. Maging ilaw po tayo sa kalagitnaan ng madilim na pandemya. Sabi nga po, dahil alam naman po natin, tulad po ng Diyos, tulad ng ating Diyos, meron tayong maasahang tulong at di nawawalang pag-asa pag nakakita po tayo ng liwanag. Amen po. At tulad nga po, sabi din po dito sa awit 146 verse 5, Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. Tunay nga po, lahat na nagtitiwala pa rin sa ating Panginoon ay talagang nabibiyayaan po tayo. Blessed are those. Sa NIV version po ito sabi, Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. Amen po. Yun po yung pangalawang bagay, kahit na ganitong nangyayari po sa ating mundo na dapat meron tayo, ay kailangan pa rin po ng isang Kristiyano na dapat hindi mawala sa atin. And last po na pangatlong bagay na dapat meron pa rin sa atin is yung love po. Tulad nga po ng nabanggit ng isang verse, the greatest of it is love. Sabi nga po, ang pag-ibig natin, ang pagmamahal natin sa ating kapwa, ang pagmamahal natin sa ating mga kapatiran is yung nakikita kung gaano rin tayo kamahal ng ating Panginoon. Hindi natin maintindihan kung paano binigay ng Panginoon ang kanyang pag-ibig pag-ibig niya sa atin, pero alam ko po ang pag-ibig ng Panginoon natin is freely given. Binigay niya ito ng walang kapalit, walang kapalit at freely given. Kahit hindi po natin dinideserve yung ganitong pag-ibig, but alam po natin, ang Panginoon natin is He lavishly loves us. God is love, sabi nga po sa 1 John 4:8. Ganon po siya. It is the part who is, siya yung pag-ibig, sabi nga. And sabi nga po dito, as ang utos nga ng Panginoon, the people, sabi niya, ang command ng ating Panginoon sa atin, ay, sabi po sa John chapter 13 verse 34, a new command I give you, love one another as I have loved you. So just love. So you must love one another. Kaya sana nakita po natin yung ikatlong bagay na ito na dapat nasa atin is yung pag-ibig na alam po natin sa ating church, makikita po natin kung gaano tayo pahalagahan, kung paano tayo kung paano tayo na ating mga kapatiran, kung paano nila tayo, kung paano po yung concern ng ating kapatid sa bawat isa sa atin. Nakikita po natin ang Panginoon sa kanila. Nakikita po natin kung sino nga po yung mga tunay na sumusunod sa ating Panginoon is kung paano tayo mahalin ng ating mga kapatiran. Amen po.
nakikita natin yung pag-ibig na yun sa buhay nila. Kung paano nila tayo arugain, bigyan ng tulong, bigyan ng payo, damayan man kung ano man yung problema natin, kung paano nila tayo panalangin kung meron tayong sakit, kung paano nila tayo dalawin kung meron man tayong sakit, kung paano man nila tayo tulungan kung meron naman tayong mga bagay na pangangailangan. So ang pag-ibig po na yun ang dapat na hindi nawawala po sa bawat isa, lalo na yung sa ganitong panahon ng pandemya. Ayan po. Kaya inutos po ng Panginoon, love one another as I have loved you. Sabi nga po ng Panginoon. Ayan po. Kaya sa tatlong bagay po na ito, ang faith, ang hope natin, at ang pag-ibig natin, ay malalampasan po natin yung taon na to na alam po natin kahit ganito ang pandemya, marami pa rin tayong pangangailangan, marami pa rin hindi nagbabalik na buhay na normal, marami pa rin tayo hindi bumabalik sa normal na gawain tulad nga po ng yung sasakyan lang po dito sa atin, ang hirap pa rin. At mga trabaho, hindi pa rin fully nagbabalik ang mga trabaho at mga business po, lalong-lalo sa may business. Kaya tunay nga po, nagbibigay ng rin ng kaaliwan sa atin ay ang salita ng Diyos. Iiwan ko lang din po ang ilang teksto na ito para po sa atin na pwede natin. Sabi po sa Panaghoy chapter 3 verse 22. Sabi po dito, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi magmamaliw. Ang kanyang habag ay hindi natatapos. Sabi din po sa Psalms 27 verse 5, sapagkat ako'y kukubli niya sa kanyang kandungan sa araw ng pagtulog. Amen po. Kaya itong mga salitang po ito na iniwan po sa atin ng ating Diyos, iyon ang tunay na magbibigay na kalakasan. Kaya isang bilang pagtatapos po sa oras, nababago man ang ating buhay, nagbabago dahil nga din sa mga nangyayari o sa panahon na tayo po sa pandemya, nasa pandemya pa rin. Nagbibigay pa rin ng pag-asa po at ang kaliwan ang mga pangako ng ating Diyos. Tulad nga po ng mga sinalita niya, sabi po din sa Psalm 119 verse 50, ito'y aking kaaliwan sa aking kapigatian na ang iyong mga pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Amen po. Kaya po, matatapos man ang 2021, hindi pa rin natin na-expect yung normal life, yung tunay na pagbabalik ng normal na buhay. Meron pa rin, may pag-asa pa rin po tayo. Habang andyan po ang ating Panginoon at hanggang sa kanyang pagbabalik po, meron pa rin tayong pag-asa. Hindi na kailangan pa rin po natin celebrate po natin ang tunay na diwa ng Pasko. Kahit na po pandemic, kahit na marami pa rin nawalang bagay, hindi man ganun masaya ang ating Pasko, hindi man ganun karami yung ating regalo or ating nakakasalamuhang hindi nang ganun kasaya ang ating pagdiriwang, ipagdiwang pa rin natin ang kagandang loob ng ating Panginoon. Tunay nga po na ang tunay na naman talaga na diwa ng Pasko is pinadala ng ating Panginoon ng kanyang bugtong na anak para meron tayong buhay ng kaligtasan. Yun nga po, yun pa rin na talagang ipagdiwang natin at ating ipag-celebrate na ang Panginoon ay ang Panginoon natin ay dumating sa mundong ito para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
Kaya sa oras po na ito, sabi po doon, anyway, hope anyway, kaya alam po natin may pag-asa pa rin tayo. So, ang bawat isa pa rin ay may pag-asa. Amen po. Kaya sa oras po na to, ay magpakatatag pa rin tayo, panghawakan po natin ang mga salita ng ating Diyos. Hindi po nagbabago ang kanyang mga pangako. Hindi nagbabago ang kanyang mga pinangako at ang kanyang salita ay tunay nga tapat na alam maaasahan natin ang kanyang mga pinangako. Yan po. Pagpalain po muli ang bawat isa sa salita ng ating Panginoon. Tayo po mandaling manalangin. Panginoon Diyos, kami po muli nagpapasalamat sa buhay sa oras na ito, Panginoon, sa buhay at ng bawat isa na tunay nga po na pagpalang muli kami sa iyong mga salita. Salamat po muli sa mga iniwan yung salita na para kami ay patuloy na magkaroon ng matatag na pananampalataya, buhay na pag-asa, at walang hanggang pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Alam po namin, maraming bagay ang wala pa na normal sa mundong ito, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya na ito, Panginoon. Ngunit, andyan pa rin kayo. Taon-taon, sa bawat taon, hindi nyo kami iniiwan, hindi kayo nawawala. At ang tunay na diwa ng Paskong ito ay ang inyong pagdating at pagdating sa mundong ito, Panginoon. Salamat po muli sa oras na ito at pagpalain niyo po muli ang bawat isa sa aming mga narinig at naway kayo ang muli naming manapapurihan sa oras na to, sa araw na to, sa mga gawain namin na ito. Kaya lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay tunay nga sa inyo lamang sa pangalan ng anak ko sa Jesus. Amen po. God bless po muli bawat isa. Amen po. Purihin pong Panginoon sa mabiyayang mensahe. No? So, tatlong bagay, isang reminder for us to have faith, to have hope, and to have love. No? Yung tatlong bagay na to, ang ating Panginoon, ang ating Diyos ang unang nagturo sa atin at ang unang nagpakita nito. No? Tinuruan tayo kung paano tayo dapat manampalataya. Tinuruan tayo kung paano dapat natin ikapit ang ating pag-asa. At tinuruan din tayo kung sino ang unang nagpakita ng pag-ibig. No? At walang iba yung kundi ang ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Na kagaya ng sinabi ni Elder Tony, ay binigay niya kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng kaligtasan. For God so loved the world that He gave us His only begotten Son. So po rin pong Panginoon. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating Thanksgiving, testimonies, and mga prayer requests. Hinihiling ko po ang bawat isa no, kapag tayo po yung magsasalita ay magpunta po sa pulpito para i-share yung kanilang Thanksgiving, testimonies, and prayer requests, no? Para at least ma-practice po din tayo na nagsasalita sa harapan ng ating mga kapatiran at later on ay Lord willing tayo po magagamit na magsasalita na pag-share ng mensahe ng Panginoon. At para po sa panimula ng ating Thanksgiving testimonies, pangunahan ko na po, and then hinihiling ko po kung meron pong mga Thanksgiving testimonies at prayer requests ng ating mga kapatiran online, like for sila Elder Ronnie at Elder Tony, ay sila po yung sumunod, then after po yung mga nandito sa Twitter. Ako po ay nagpupuri sa Panginoon, unang-una sa kanyang pagpapala sa amin, pag-ingat na ang ating Diyos sa aming mag-asawa for this past week, no? At tunay nga na hindi kami pinapabayaan, bagamat kagaya ng sabi namin last week na meron kaming kailangan bayaran tuition fee, kaya hindi kami pinagkukulan ng ating Panginoon, no? At siya po ang nag-provide ng aming ng provisions para mabayaran po ito. Hindi ko po siya fully paid, pero sa biyaya ng Panginoon ay kaya kumpunan yung tuition fee ni wife this coming December, no? At ganun din ako ay nagpupuri sa Panginoon pagkat yun sa mga task ko po sa trabaho ay
pinagkakalooban niya ka ng wisdom, no? At medyo masalimuot yung mga task dahil medyo technical at medyo babaguhin ito yung policies and procedures pagdating sa office, no? But I praise God that alam ko na siya ang nagbibigay sa atin ng wisdom at ginagamit tayo ng Panginoon upang maging mabuti yung gawain or trabaho sa office. At ganoon din ako nagpupuri sa Panginoon sa successful operation ng aking mother-in-law. At currently po ay nagpapagaling siya. Last November 25 po ay may follow-up check-up at naging okay naman po yung follow-up check-up. At naging maayos naman po yung follow-up check-up. Meron pa rin po siyang yung sugat po niya sa labas ay magaling naman na daw po. Ngunit yung sugat po sa loob daw ng operation, yun na lang daw po yung tinitignan. At meron po siyang follow-up check-up ulit sa December 9. So, Lord willing, patuloy pa natin na lang yung paggalingan ng sugat yung operation sa loob sa aking stepmother. No? At yun po, puri ng Panginoon sa kanyang pagputihan sa amin, sa kanyang mga provisions, sa kanyang paggabay sa amin. Salain ko pa rin po ang patuloy na pagbigay sa akin ng wisdom bilang at sa bawat kapatiran nandito bilang mga inihalal ng Panginoon, no, na maging katulong, maging katuwang at maging kamanggagawa sa kanyang mga gawain ay pagkalooban tayo ng wisdom at strength, spiritually at physically, no, to pursue, maging katulong tayo sa paghahayag ng kanyang salita. No? We pray na this gawain natin ay lumago. No? Hindi lamang manatili sa atin ang gospel, kundi makapagdala pa tayo ng panluwa, no? By means of our testimonies, life testimonies sa ating mga kapatiran or mga tao sa ating paligid. So yun yung aking Thanksgiving, testimonies and prayer request. Nili ko po sila Elder Ronnie, kung meron po sila, or Elder Tony na i-share testimonies, Thanksgiving and prayer request ay kayo na po sumunod. Amen. Ako muna po. Sige po. Una, pinapasalamatan ko yung Panginoon sa buong isang linggo po na nagdaan na ito. At salamat sa Panginoon. Pag-iingat niya, yung aking anak na si Sian ay nandito ulit. Amen. Sama na po namin ulit. Ngayon, may mga kinakwento siya mga experience sa Manila. Tungkol sa isang taxi driver na medyo bastos. Kaya lang nagpapasalamat pa rin kami. At yung Panginoon ay nandun yung pag-iingat ng Panginoon. Kung natin sa Manila hindi natin maiwasan minsan ng mga bastos ng taxi driver. Pinupuri ko yung Panginoon dahil nakabalik siya rito po. Ligtas. At si Shaira naman ay itong nakaraan linggo po ay nagkaroon sila ng problema ulit na nag-away sila. Kaya siya napunta po rito sa bahay namin. Stay silang mag-ina rito for 3 days. And ng mga huling araw po, nalaman namin na si Aya ay meron palang postpartum depression. Kasi nagkonsulta kami doon sa isang psychiatrist. At yun yung naging resulta ng kanyang pakikipag-usap kay Aya. At sa ngayon ay kasama sa punguli nung kanyang asawa. Kado sila sa biyanan niya. At yun nga, nag-usap-usap kami. Nung asawa niya, si Aya at kami buong pamilya rito. Na magtulong-tulong kami kasi
kamay lang din yung makakatulong kay Aya para maiwasan yung pagiging depressed niya. Kasi itong postpartum depression pala ay kahit i-search natin sa Google, ito yung time na nag-a-adjust yung katawan ng dating buntis. Tapos ngayon ay hindi na siya buntis. Kumbaga, nagkakaroon ng adjustment yon. Yung kanyang estrogen daw at saka yung pero pang isinabing isang hindi ko matandaan po. Bumaba yon. So ang nagiging resulta, nade-depress yung babae na napapagod, mabilis na mapagod at nalulungkot ba gano'n. Kaya ang daming load nung anak namin na hindi namin alam dahil pala niyang mga kabigatan na dinadala na nito lang namin huli nalaman. And it's a good chance for us na ma-share, matulungan siya kung ano man yung mga problema meron siya na hindi namin nalalaman noon. Kasi kung makakausap po siya at makakaharap, napaka niya. Tumatawa siya. Ibig sabihin parang normal lang sa kanya. At thanks God dahil kung hindi namin malalaman na ganun pala yung dahilan, akala namin normal lang. Pero hindi pala. So, salamat dahil yung Panginoon mabuti. Dahil kahit na yung pamilya namin ay ganito, ay nagkaroon pa rin kami ng pagkakataon na maging bahagi pa rin nung buhay niya kahit na ano man yung kanyang pinagdadaanan. Amen. Okay, yung last papakisama ko na rin sa prayer request yun, nawa ay nagkausap naman kami ng asawa niya, sabi ko nga sa kanya, sabi nga namin sa kanya, ikaw yung lagi niya kasama. Alam niyo yung payo ng doktor, hindi siya dapat iwan mag-isa. Oo, kasi yung ibang mga dumadanas pala ng mga ganyan, suicidal talaga siya. Kaya sabi niya, dapat hindi iwang mag-isa. Dapat yung pagtulog niya at saka yung pagkain niya dapat nasa ayos. At saka dapat bawasan yung kanyang mga workload. Kasi ang liit na babae, yung apo namin, bigat-bigat. Napakataba. Kaya pakisama sa panalangin po na naway malagpasan nila itong sabi ko nga sa kanila, ang mag-asawa, marami pa kayong kakainin, marami pa kayong pagdadaanan. Sabi ko, basta't magkasama kayo, nagkakaintindihan kayo, yung isang problema kung hindi sila open yung communication meron na palang problema isa, hindi niya pa alam isa. Salamat din po dahil dito sa amin sa gawain namin dito sa CCBC ay sabi ko nga hindi naman ako humanap ng ibang gawain dahil naging acquainted na kami dito sa mga kapatiran dito. Nag-attend na lang po ako ng Bible study nung Wednesday. Kahapon ba yan? Hindi, nung isang araw. Nag-attend ako ng Bible study ron at unti-unti nakikilala ko yung ni pastor, and hopefully yung mga yung ibang mga doctrine na kanya itinuturo ay magkaroon kami ng chance na mapag-usapan po yung kanyang paniwala. So yun lamang po at kasama na rin nawa ay maging gamit-gamit yung
gamit-gamit kami kung saan kami ilalagay ng Panginoon. Kung saan gawain kami ilalagay. Yun lamang po at maraming salamat po sa Panginoon. Salamat po, Elder Ronnie. Amen. Salamat po. Sige po, Elder Tony, kung meron po tayong Amen po. Thanksgiving request. Sa akin naman po, nais ko rin po magbalik papuri pasalamat sa buhay ng mga bata. Kay Aaron po at saka kay Therese ay on the way na, buntis na po si Therese at ang expected po na panganganak niya is May next year po. So magkakaapo na rin kami. So, Please God. So, prayer request po namin is na safe pagbubuntis ni Therese at safe delivery po niya hanggang May 2022 po. At pangalawa po, nais din po namin magbalik papuri pasalamat sa Panginoon. Yung project namin is nakakaraos na ng paunti-unti. Naka 30% na rin po kami ngayon. At sa awa po at sa biyaya ng Panginoon, wala pong nadidisgrasya doon sa mga gumagawa at wala pong nagkakasakit. At prayer request po namin, sana magtuloy-tuloy po yun hanggang matapos po yung project naway wala pong mahawa ng COVID or wala man lang, kahit masugatan man lang sa mga gumagawa po doon. At yun lang din po at paumanhin din po kung hindi pa rin ako nakakasama sa inyong linggo-linggo ay dahil kailangan din pong bantayan sa araw-araw din yung project kasi. Kaya yun lang din po sa aming prayer request at saka Thanksgiving. So, Thank you po. Thank you, Elder Ronnie. Please God po. Sige po mga kapatid, kung sino po ang may Thanksgiving at prayer request, bukas po ang pulpito natin at hinihintay ko po tumayo dito at magsalita. Ito, hanggang malapit na magkanali sa bawat isa. Actually, share ko lang yung Elder Ronnie kasi naranasan ko rin po yung kay Jam. Unang-una, dalawa lang kami rito sama kami sa bahay. So, anong tawag? Postpartum. Yan. Hindi ko sa lang, nahirap kasi yung post-mushroom. Kaya po dyan talaga, ang pinaka-number 1 dyan, sobrang stress yung bagong panganak. Kasi to the point na siya pa yung nag-aalaga ng bata. Yung emotional na yung Kaya po ako natuto talaga ako mag-alaga ng bata kasi dahil nga nangyari kay Jam, kay Jaden pa lang, nagpapaligo, nagpapatulog, nagpapatulog ng diaper. Yung mga bagay na yan kasi, makaka-relieve sa akin. Kasi nung napasin mo kay Jaden, nung siya lang, kasi nga pag-isip ako sa trabaho ko. Alam mo, parang pag-uwi, umiyak siya. Sabi niya, hindi niya alam, tapos yung nakakanto sa akin na Kasi siguro sa kay Jaden, hindi ko lang bakit si baby pa, na sa kanya yung bata. Parang nagaling niya nanggigit siya. Then yung pinag-aralan ko, ano yung naging problema, yung depression. Yung parang feeling, sila helpless. Na walang tumutulong sa kanila. Kaya, to the point po, napilitin ako nagbakasyon ng lokal na 1 month. Then, extend ko pa yan hanggang 15 days na no pay. Para lang ma-address yung mga issue na gano'n. So, number 1 po, yung tulong talaga ng asawa niya. Kasi typical sa atin sa Pilipino, asawa yung babae yung nagpapaligo, lalo na kung breastfeed pa yan, talagang yung depressed na dyan, kakapanganak na. So, yung supporta talaga ng partner yung number 1 for Elisa. Palagaan sa lolo yung tayo po, kaya nung pinanak si Mira, alam mo na yung atake. So, baka sulit ako. Kailangan yung nakakatuwa din kasi yung tatay. Tapos din sa bata. Hindi yung ito yung nanay. Typical po yun sa Pilipino. Ako nagtatrabaho. So, hindi po. Dapat talaga lagi na magkatuwang yung dalawa para maiwasan yung ganyang depression. At yun na po, at ako rin nagpupulit at papasalamat po sa Panginoon sa buong linggo na naman.
pinagkaloob ng kalakasan. Una ay physical, siyempre. At natapos na yung bagong sinihan dyan, sa may Red Sea Wall, ng Atelier, yung movie. But itong week po na to, may pumating na bagong kliyente, no? Siya po ay franchise for movie, yung Grand Cinema, no? So meron siyang plano na 12 outlets na sinihan din. Dito sa buong kingdom, no? So parang dito sa Jeddah is 5 yung target. So 5 yung nasa aming Pacific. At meeting po, ano, kasi first time yung franchising na yan. Gusto nyo makakuha ng information. So, sa dahilan na po gano'n, ako po yung pinahandle doon sa F1 project na yung 4 days po dyan sa F1. So, malamang salamat mo. Tambay po ako din sa karera. Salamat din, libre. Ano yung access. Nawa po ma-approve yung aking aking card. Card. Kasi na-apply po yun lahat sa online. Reason. Meron kami 4 na outlet na pero yun nga, load po sa trabaho kasi after 4 days, wala ulit yung parang mga temporary kagaya sa match yung trabaho po yun. But siyempre yung kalakasan, nagmumula sa ating Panginoon at tayong wisdom. Tayo po yung napag-wala ang humandel. Kamay lang yung boss ng PIN number sa akin. So parang pinamimit niya ng for ng tao. Kasi iba yung number na binigay niya, Amerikano. So hindi kami nagkakasundo ng pag-uusap. Kasi alam ko, meeting ako sa kanya eh. Kasi wala yung alam na kaya-endingan pala, mali pala yung ready sa akin number. Yung pala yung sa manager ng Texas Roadhouse. Sabi ko, galit pa ako eh. Mali pala yung pig mo. Ganun po yan, no? Yan ang nangyari. Pag mali yung pig mo, mali yung kakalabasan, no? Importante, no? Tamang-tama o ano yung mga pinipig natin, no? Lalo mo, sa ibang tao. Siyempre, lalo no? Patungkol sa Panginoon, no? Tama yung patuto. Kung hindi, magkakagulo-gulo, no? At yun po, no? At ang target po, no? Yung isang sinihan dyan sa Yasmin Mall, bago matapos ng December. At yung Grand Cinema ay bago matapos yung pagkari. So halos dikit-dikit po yan. To the point na hindi na iniisip ng boss ko na babakasyon ako, nag-releases ko. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ako babakasyon boss ko. Kung March 10 before or after. Kasi sa sobrang dami ng plano, dikit-dikit na nila, halos buwan-buwan nata o isipin niya, no? Hindi niya na parang ayaw niya sabihin sa akin na huwag ka na magbakasyon muna this year, no? Sabi ko, no? Next week, magpapaila ako ng bakasyon, may approve mo na nito. At 2 months po yan. Sabi sa akin, isang buwan lang muna, huwag na lang ulit ng December. Inaano niya, pero pinagdidikit ko talaga yung araw para magawa ko po yung muda sa sumunod. At yun nga po, prayer ko din po kay Jam, nasa ano siya ngayon, nasa SM siya ng Lucena. Kay vaccinator, tuturok siya doon ng tapos. So yun po, doon siya at representative siya ng kanyang school at ganoon din yung kanyang trabaho. Face-to-face na po sila, no? Nagtuturo siya sa school. Sa anong tawag, clinical instructor. Sabi niya, sumit niyo po man. Pero yun talaga yung character niya. So talagang wala tayong magawa. Isa pa rin po, nakapatuloy po panalangin. Mga bata po, nagbiyaya ng Panginoon na nagkakasakit at malalakas mga kulit. Mga kulit yung mahal sa tatay talaga. Mga kulit lang talaga. At ganoon din po yung patuloy nilang pag-iingat sa kanila na kasi nag-drive siya araw-araw. At biyaya ng Panginoon, hindi pa naman nasasabi ka. Nandun yung
pag-iingat at paggabay ng Panginoon. Hindi po at ang patuloy kong panalangin, yung aking bakasyon nga po sa March. Kapag ko na yan next month ng revealing na makakuha ako ng bahala sila sa CD ko. Hindi ko naman pag-aaral ang kumpanya para bigyan ko ng ano. Pero siyempre, hindi siya natin sa trabaho dahil sa yung dalong yun ang pagpapala ng Panginoon, binibigay po natin ng lalo na bilang sa Kristiyano ng Kriyado. Kalakasan po, no? Sa mga darating na proyekto, at nawa yung pagpapay ng Panginoon. Pinauwi ako ng boss ko kahapon, kaya maaga ako. Sabi ko, ito muna kasi next year. Baka pumano ka na naman sa trabaho. Kaya nakita ng boss ko minsan sa dami ng trabaho, tapos tinatapos ko po yan. Alam niya na maabot ako ng 9, minsan 8, kahit hanggang 5 lang yung without overtime. Pero tinatapos ko po kasi para project naman yung ano namin para sa project. Takot-takot yung pagka-demanding. At yun po, patuloy na kalakasan at pag-iingat sa pag-drive ng butik-butik ng mga bangka. Araw-araw naman yan, wala nang bago po dyan. Pero siyempre, yung Panginoon naman nag-iingat yan. Ang mga reflexes natin bakit bibilis yan. Kasi yung kapangyarihan ng Panginoon at pag-iingat niya. Ganoon din yung patuloy na pag-iingat po sa buhay ng bawat isa. Si kapatid na Andre, siya kung sa akin kagabi, pauwi daw po siya. Hindi lang nasabi ko kayo. Sabi niya, bro, pasensya na kasi nakasigil kami ito. Pumunta ng Lulu kasi ang daming sil. Daming sil matang. Lulu. Lakbay. Sabi niya kasi, mabakasyon daw siya. Nung nakita kami sa Uniliga, nung namit niya ako. Sabi niya December. So sabi niya, mamimili nga daw siya ng pag-uwi. So yun, sabi niya, bro, pag-isa na kasi nakasigilan kami ng comment. Umumigil na. Kasi pauwi na. Pauwi na yan. At hindi ko nawa, sa mga susunod balik ko, balikan mo ulit yan. Hanggang siya na uwi. Hindi ko na nabibisita siya yung makina ko sa Unilever. Pero last lang ang pagkita namin kaya pumapasok ako na hindi mo talaga ako. At ganoon din yung patuloy na pag-iingat sa buhay ng bawat isa. Lalo na yung ating buhay pa rin ng palataya. Buhay natin panalangin at yun nga, no? Panatilihin natin yung mensahe, yung faith, yung hope at saka yung love. Minsan dyan na lang tayo nabubuhay, wala tayong pera eh. Wala lang sa tatlo, ano? Ganun siya eh. Lawat pa sa Panginoon at Sige po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako na po ulo sa Panginoon at muli ako nakabalik sa pagpupulong na ito at naway magtuloy-tuloy na. Ayun na ako kayo pray pagpapapos na mabago yung schedule ko. Kasi pag nagbago na naman, nahirapan ko tumalo. Nagpapasalamat ko kasi sa itong nakarang linggo, ako ng kalusugan ng maganda at kapatuloy po yung magandang trabaho at paano. Dahil bago kasi wala akong masyadong ginagawa. Nag-flat life before na customer. Patuloy ako dahil. Kasi wala masyadong lakad. Thankful na rin po kasi medyo hindi na po ganun nahihirap. At papasalamat ako kasi feeling ko ay hawakan na ako ng Panginoon. Sa akin. Ako tumatagal, mas lalo kong nare-realize na nandito na siya para sa akin. Mga friends ako na Christian na nakausap ko na past weeks at hindi sila makapaniwala na ako i-kausap nila. Na iba na the way ako mag-set about word of God ito kanya advice sa akin. Hindi bago sila sa akin kasi talagang malokong ako. At ngayon medyo akong tumatanda tayo natin nalalaman. Iba bala pagkasama ng Panginoon. At doon ako magkakasalamat. Doon siya gumay sa mga anak ko, sa wife ko, sa mga kapatid ko. At
Pero ko lang po sana po matapos na yung aking papel sa aking work na tuloy-tuloy lang. Tapos pag-aamon po yan. Yun lang po lang yung this week or sana this coming month. Pero request ko rin po na sana tapos na yung doon pala ng mga anak ko yung activities sa school na medyo nahirapan sila ngayon. So, 1 month to sila, kaya na naman nila. Sa parents ko na pinapahuli na ako dahil lang yung sitwasyon ko rito na sana unawaan nila yung sitwasyon ko rito na hindi ka basta-basta ipag-uwi, palakas nila madali. Pag-pass din ko ginagawa. Hindi nila naiintindihan yung sitwasyon. Ang hirap magpaliwanag na. For example, tao natin yung hindi nila naiintindihan. Sana yung magawa nila. Mga kapatid ko, magawa nila yung sitwasyon. Sabi ko sa kanila, huwag sila mag-alala kasi may awa ng Diyos na nakaraos naman ako sa araw-araw. Kahit pa paano. Then, for family ko po, sana wife ko ay mag-promote sa this year or this next year. Promote sa work. Salamat po sa kanya. Yung pagkukulang ko ngayon nasa yung financial na nilagay pa rin niya. So ngayon yung matagulod na naunawaan naman yung sitwasyon ko. Sabi ko, huwag kami mag-away kasi may hirapan na ako dito po. Hindi ako naiintindihan sa huli na parang yun yung pinakabita ko ngayon sa akin. Napo sa akin. So yun, ako hindi malakas na rin. Siguro nagkataon din yung advice na parting sa amin sa atin lahat. Dapat panghawakan sa araw-araw. Mahagyan sa mga kaibigan natin sa mga sa buhay. Kasi yun dapat natin gawin. Sa panahon yan, makakalihan ang sitwasyon natin. Puro yung Panginoon sa araw-araw ng immersive natin, parang nagkasakit sa atin. Sobrang gusto natin sa ganung bagay. Hindi natin nakikita pero napaka-test natin sa mga ganung bagay. Sana tuloy-tuloy na po yung itong may matigdagan pa tayo sa susunod na ay mas order na tawa Diyos na patawag siya ng mga pangalan punta rin sa atin. Amen po. Salamat. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ang sa bawat isa. Una-una, pasalamat ko sa Panginoon sa mensahe na ating narinig, na ating galing sa ating Elder Tony. Purihin po ang Panginoon. Ganon din, yung experience ko ngayong linggo, medyo surprise para sa akin. I believe para sa kasamahan ko din. Kasi nagtawag sila ng bagong town hall meeting. Katatapos lang nung nakaraan this one. Town hall meeting. So, nung makita ko yung meeting schedule, town hall ulit. Wala. Dalawang. So yun pala, ano pala yun yung pagkakaroon ng awarding para sa mga nakalimang taon, 10 taon. Po ang Panginoon kasi parang ang bilis ngayon. Yung unang kong punta, 1997, tagal nung naka-10 years ako doon. Tapos, naka-5 years ako dito sa project. Tapos, 5 years ulit. But, ang bilis ngayon. So, purihin ng Panginoon, nagpapasalamat po ako sa biyaya niya na pinagkaloob sa amin. Nabigyan po kami ng leg of appreciation. Patungkol doon sa ang consider rin sa amin partner. Hindi ito bilang partner ng house sa facility management. Po yung department namin. Yun po, nagagalak ako sa Panginoon sa loob ng 24 na taong kong pag-work sa abroad. First time kong makatagot. Parang pumasok. Yung mga sa table ko, ano sila nag-video sila.
So, yun ang Panginoon. Tapos, yung prayer request namin. Yung aking kapatid na Buso, ang pangalan niya ay Val, at nag-text yung kanyang misis sa amin, Ate Opet, patungkol doon sa kanilang manugang ay mga anak sa December. So, ang prayer niya ay ma-deliver ng normal at bigyan ng kalakasan yung kanyang manugang. Ganon din yung aking kapatid na Val ay mayroon siyang hinihinda na prostate failure. Prostate. Tawag ba doon? Prostate. Oh. Ayun, galingan na patuloy yung karanasan niya. At yung isa pa, yung aming bakasyon, purihin ng Panginoon dahil ang ulang na nandoon ay yung visa ko at ang visa ni ate. Tapos, before 3 days before, dapat may swab test. Tapos, 1 day lang before ng alis. Tapos, yung health passport, mag-apply. So, yun isama sa pagkain na mangyari ayon sa schedule para walang masyadong magkakasya. So, yun po, at pag-usapan na rin yung safe and sound ng aming pamilya sa Pilipinas. So, sa Diyos po ang pupurihan sa maraming salamat. Doctor sa ating lahat. Wala po, nagpapatuloy ko, papasalamat sa Panginoon dahil kanina po, ay kagabi, nag-overnight kami sa dagat, sa Buhayrat, mag-fishing sila. Sabi ko kanina, 6 na, ay na tayo, mamaya marami pang nakukuha. Sabi ko, may church ako, di ba masakit ang pusod mo? Sabi ko, oo, pero okay lang. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, gano'n. Tapos, alas 9 na, makakarating pa ba ako? Gano'n, hindi. Pakisog ka naman. Sabi ko, di ba face-to-face kami nag-start? Sabi niya, sige, tignan natin baga. Natin, nasobrang pa ako. Hala, Diyos ko. Sabi ko, gano'n. Kaya, nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa Diyos dahil nakarating po ako sa bahay, take shower agad. Sabi ko, yung style, yung sa plastic, dali ko sa church. Sabi ko, may dala po akong isa. At saka, kapasalamat din po ako dahil si Dalin po, nakapasa siya ng interview sa clinic. Pero sinabi po, mag-start ko siya end of this month or first week of this month for training. Dahil yung mag-training sa kanya is nasa Qatar. Nasa Qatar, pagpauwi pa lang. Sabi ko, baka alanganin na naman, anak. Kasi syempre nakita nila, nag-face-to-face sila na na-interview. Iba pa lang yung interview na by phone. Sabi ko, iniisip ko, baka alanganin na naman. Kasi nga nakita yung mukha niya, na ano. Syempre, clinic yun. Sabi ko lang, kung ano yung ibibigay, wala na tayong magagawa. Kasi nag-try naman ako. Hindi naman siya pwedeng mag-vaccine dahil yung gano'n ang kalagayan niya. Sinabi sa akin niya ng pinsan ko na huwag kang magpa-vaccine yan. Baka magka-ano dyan sa ano mo. Sabi niya gano'n. So, alam mo niyo naman po sa Pinas, kailangan talaga ng vaccine, swab test pa, yun Sabi ko, dasal lang anak, dasal. Andiyan yung dasal lang anak. Sabi ko, gano'n. Para nga, mama, hindi ka na magpadala ng panggamot ko. Sabi na gano'n. So, sige, magdasal ka lang. Basta magdasal ka lang, anak ko. Sabi ko, gano'n. Kaya yun po. At hiniling ko pa po ang prayer request ko pa rin po, continuous. Sa hiling ko sa kanya. Nawa po ay matapos na ang kanyang tiis kasi ang haba na po, awang-awa na po ako sa anak ko, sa akin,
variances ko at saka kidneys ko. Kagabi po, na dinatnan po ako, talagang totally nakahiga na ako dun sa sasakyan kasi as in, bloated na naman ako, na ang tigas ng tiyan ko. Sabi ko gano'n, uwi na lang tayo, uwi mo na lang ako. Ang layo, sabi niya, sandali lang, sabi niya gano'n, para ano, basta diyan ka na lang, may ka. Awa na po ng Diyos, sabi ko, nag-pray naman po ako, sabi ko, Lord, sabi ko, gusto kong mag-test po ba? Sabi ko, ayun po, awa ng Diyos naman po, na nahin naman po ako, at nag-inom na lang ko ng puro hot water, dinakpi ko sa may anak ko. And amo. Tapos sa school naman, medyo medyo alanganin. Mahirap talaga pagsabayan. So, sa mga talagang may isang bagay can not serve to pass. So, as much as possible na gusto ko i-maintain yung gandang grades ko sa school. Parang nag-create kasi ng na negative para sa akin. Gusto ko lagi perfect sa exam, gusto ko lagi mataas. To the point na parang nape-pressure mo ako sa sarili. Kasi medyo babaan ko ng konting mark. Kaya ko lang, yun lang. Kasi minsan yung frustration ko rin ko nagkatulong. Sabi ko, paano na lang yung kayanin ko sa school. Siyempre, gagawin pa rin yung best ko. Hindi ko lang hindi ko na masyadong sabi ko, itakas. Kasi minsan, like for example, when nag-quiz, may 3 attempts. Tapos gusto ko siya perfect. So minsan inabot na ako ng 4 ng madaling araw pa. Gusto ko lang mga 100 siya. Di bali ng isang oras na ng tulog ko. Kumbaga, gusto ko kasi first attempt ko, ganito yung grade 80, tapos lang 90. Gusto ko pag third attempt ko, 101. To the point na hindi ko nang namamalayan na alas 5 na pala ng madaling araw at may pasok na. So parang, the more na pressure ko yung sarili ko, parang sabi ko, ito na kayo. Like for example, last, parang, sobrang pinipilit ko na 100. Hindi ko namalayan na alas 5 na pala. Ang oras ng tulog ko ang oras ng tulog ko, tapos pagpasok ko, medyo lutang, apektado yung trabaho ko. Ako pa naman ay nag-charge ng mga order sa kapitira. So, buti na lang, nung time ko, walang nagreklamo. Pero yung may kasama ako na pastora din sa ibang church.
na lagi rin po yun. Parang na-charge yung teacher, hindi naman daw siya kumuha ng pagkain na charge. Nagreklamo, ano. Eh ngayon kasi parang may ano na kami, yung parang feedback. Pwede silang mag-ano ng performance mo eh. Moves, ganyan. Parang medyo nag-create ka ng magandang paksa. Na parang nakakatakot yata doon sa experience. Charge, hindi mo naman pinakain. Parang, so, salamat sa Panginoon. Hindi pa rin tayo pinakalimutan ng isang. And yun nga, yung na-share ni Elder Alex, salamat sapagkat yung mission ko, hindi rin na namin nababayaran. Ngayon, kalahat na lang. Due date ko ay December 8. Biyaya ng Panginoon.
Amen. Salamat sa Panginoon at tayo po pagpapala galing sa ating Panginoon. Mga kapatid, yumabong nawa sa atin ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Ang grasya at habag ng Panginoong Jesucristo at ang pagsama ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen. Awitin po natin ang tatlong amen. 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 Salamat po, Elder Tony. Salamat po. Salamat to. God bless po. Pasensya po, Wala yung nakabili audio. na kami kanina. Kaya pala, sabi ko, ba't? Okay lang po, Nag-mute sige lahat. po. Lord willing, unti-unti po natin i-improve yung natin gawain eh. Amen po, amen. Amen po. Lord willing, may improve natin po natin to. Okay, Salamat God po, bless po. salamat. God bless. Thank you, Elder Tony, ha. Bye po. Thank you rin. God bless po sa inyo lahat. Good morning, Jeddah. Si, ate, dapat yung si Danin, dapat yung mahindab. Boyfriend naman na. Ay, boyfriend lang, pero hindi yung siya akong iba. Kaya, talaga kasi yung pag nagmamahal ka, yung tip na lumalabas sa